Okay po, yes, Opo, loud opo. and clear. Okay, sige. Ay, sorry. So, welcome. Dito na tayo sa subject mo, sir. Kayo na ang May kakanta pa ano. ba? Okay lang, okay. Masabuti yung ganoon. Okay. Good afternoon po at talagang nagkaroon ako ng challenges sa aking pagpalit ng subject. Actually, merong yung Principles of Christian Education po ay inilipat ni Doc Ray kay Major Basaron. Hmm. Nagturo po siguro siya kanina, no? Pero ang pinalit niya sa akin dalawa. Isang itong Introduction to Biblical Hermeneutics at Ba, isa pa sa Masteral sa chaplaincy. di ba si Pastor Feralman sa Hermeneutics nung una? Opo, ibinigay po sa akin kaya natapos ko yung aking slide. Medyo Okay. busy po kasi kami dito. Hectic ang mga activities sa So, church. introduction to Hermeneutics na yun. Yes po. Natapos ko ang aking presentation pero nung aking sinave at tinransfer ko nawala po. Hindi ko siya makita kaya babalik ako dun sa analog. Yung aking script na lang po galing dito sa Word. So, mag-share muna ako Okay. sa Word po. Babawi ako sa susunod na po. Sige po. Pasensyahan niyo po itong ating transition ng ating pong subjects dahil po sa marami pong mga professors natin ay hindi po available. Thank you very much. Thank you very much sa engineer sa pag fill in niyo po Welcome. ng time. Welcome Sa po, pag fill in welcome. niyo po ng time. Okay. Parang ang corman dating ko rito sa AWR na. Ito yung background ko. Dito ako sa studio po namin dito sa AWR 360 na Gilian. Yan. Kagabi po ay dalawa ang record namin after ng certification program ng AY, Voice of Youth, dun sa mission. Tinamahan ko po ang mga youth. Tapos ay nagkayayaan po pumunta kami doon sa festival, yung Bambanti Festival. Alas 2 na yata kami nakatulog. So, medyo nag-recover kami. Okay, anyway, babawi po tayo. Let's pray muna po. Manalangin muna tayo. Who will lead the prayer to invite the guidance of the Holy Spirit as we study this sensitive subject about hermeneutics. Ako na lang po, Pastor. Sige po, Sir Wilfredo de los Reyes. Thank you. Okay, let's pray. Ang banal sa oras mo ito, kami po ay humihingi ng paggabayan ng banal na Espiritu. Ang aming pag-aaralan po ay malalim. Ngunit sa tulong po ng banal na Espiritu, ito ay aming mauunawaan. Patnubayan po si Pastor Arnel Ricaida sa pagbibigay ng topic na ito upang sa ganoon lubos naming maunawaan. Patuloy po na isupply ang pagpapala sa amin at ang pamatnubay ng Banal Espiritu sa buong maghapon. Ang lahat na itihiling namin sa inyong banal na anak na si Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Okay, one of the most challenging subjects in theology, ito pong biblical Yes. hermeneutics at aside from biblical Hebrew and biblical Greek subjects, ito po isa sa pinaka-challenging. Hindi naman actually mahirap pero challenging kasi it's about life and death. Bakit po? Bakit po life and death po itong subject kaya ng hermeneutics? Diyan din pumapasok yung tanong na bakit ang daming relihiyon ngayon, isa lang naman ang Biblia ang ginagamit natin. Ayan. So yan po Hmm. ang mga didiscoverin po natin sa subject na ito. Maganda po yung mga discussion nyo kanina. Ako po ay nakikinig kanina sa inyong mga comments about missiology kay Doc Aris na subject sa pangasiwa ni engineer. Kayo po ay prospective ano din, professor in the coming years. Tuloy-tuloy niyo po ang pag-aaral nyo at thank you so much po for coming. Meron tayong ilan pong participants natin ngayon? 40 po, 40. Ang dami po natin, ano? So, sige po, isi-share ko po ang aking screen. Ito po muna ay yung aking research. Actually, ito yung pinakang outline ko. Naka-PowerPoint na po ito kanina, few Hmm. minutes ago. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-save. Kaya ako nalulungkot dahil sa ilang oras ko pong pinaghirapan. Ngayon po ay hindi ko siya makita. Anyway, pwede namang ulitin.
Nandito naman po ang ating outline. Okay, ito pong ating pag-aaralan po ay biblical hermeneutics. Ano po ba ang kahulugan ng hermeneutics, mga kapatid? Ang hermeneutics po ay it is an art and science of biblical interpretation. Take note of that. Science and art of biblical interpretation. Kung ang Pwede po isang, ma-show, sir? ano po? Ay, Pwede po nakikita niyo po ba? maliit kasi. Ay, maliit. Sorry ha. Teka, i-ano po natin. Okay. Mas nakikita na po ba? Oh, wala O, po. kailangan ko siguro ng ano, Slideshow. full screen. Tapos, Ay, hindi po kasi siya maka nakano. slideshow that hindi Hindi ito po siya PowerPoint. naka-PowerPoint. Opo. Hindi Tapos to po yung PowerPoint. presentation ko ngayon, pero hindi siya nag-save. Yun ang malungkot na. Ngayon po, masyadong maliit ba? Okay lang po, mabasa man. Okay, ano naman to, ano? Naka-record. Okay, ito po yung ating kalakihan ko po ng konti. Kasi hindi ko rin makikita kung masyadong naka-zoom. Zoom in. Yan. Tama. Yan lang po, 108%. Okay na po. Okay na po yan, Yes. 140%. Okay na po, okay na po. Naka-PowerPoint na ito actually. Pero Malaki na po, malaki na. okay, thank you for kasi wala akong monitor ngayon eh. Dito lang ako sa aking laptop. Usually nung last semesters, aking ginagamit po ay meron akong laptop na gamit. Meron din akong gamit na cellphone para makita ko naka-share screen na po ako. Okay? Ito po muna yung course outline natin mga kapatid, no? The Adventist Approach to Biblical Interpretation. Huwag kayong mag-alala dahil ang ating pong pag-aaralan dito ay biblical interpretation sa Adventist context. Ibig sabihin, pagka tayo nag-interpret at nakapag-aral tayo dito, ang ating pag-interpret ay sa paraan po ng konteksto ng Adventista. Kasi marami pong mga aklat ako na-acquire ng biblical hermeneutics ay iba-iba po ang mga sumulat, pero ang general principles andun naman. Pero pagdating kasi sa interpretation nila, meron ding mga sumasablay na ang iba. Kaya, kumbaga, parang kumakain ka lang din ng isda. Kapag nagbabasa ka ng mga non-Adventist authors, ng mga books, you must be critical reader. Para kunin mo lamang yung laman, itapon mo yung tinik. At pinaka-safe po pag-aral natin ay Adventist Approach to Biblical Interpretation. Hindi ko naman sinasabing tayo lang po ay magpo-focus lang sa mga aklat natin, kundi maganda rin pag-aralan natin yung mga iba pang mga magagaling na authors para kunin natin ang mga general principles sa ating pong pag-aaral po ng hermeneutics, the art and science of biblical interpretation. Kaya bakit sinabi natin between life and death po ang subject na ito? Dahil kapag ikaw po ay nagtuturo ng Biblia at mali ang iyong interpretation sa talata, mali ang iyong interpretation, mali din ang iyong conclusion, mali din ang iyong application. Nakita niyo po kung gaano ka-sensitive. Yes Kung po. mali ang interpretation, mali din ang application, mali din ang iyong conclusion. Conclusion, mali din ang application. So, kaya nga po napakahalaga po itong pag-usapan natin. Ito yung ating course outline, Adventist Introduction to Biblical Hermeneutics. This course will introduce students to the principles and methods of interpreting the Bible from a Seventh-day Adventist perspective. We will explore the unique Adventist understanding of Scripture as the inspired Word of God and how this informs our approach to reading and understanding its message. Mahalaga po na nababasa natin ang buong Biblia, pero higit na mahalaga po na naunawaan natin ang meaning nito. Diba? Maraming mga prinsipyo dapat i-consider sa pagbabasa ng Biblia. Madaling magbasa ng Biblia. Lahat, anyone can read the Bible. But how about the interpretation? Naunawaan ba natin kung ano talaga ang mensaheng nais iparating ng Panginoon? So our course objectives to develop, number one, to develop a basic understanding of the principles of Adventist biblical hermeneutics. Okay? Number two, to be able to apply these principles to the interpretation of specific biblical texts.
Maraming mga talata sa Biblia na parang may contradiction sa ibang mga talata. Ang ibang mga sekta ay pinag-aaway-away nilang mga text. Pag nagbasa tayo ng mga truth about the Bible, yung mga biblical resources natin o references sa ating mga teachings, about Sabbath, sasabihin nila teka lang, may panlabang kami dyan eh. Pinag-aaway nila yung mga talata. Ano po. So, ang problema doon ay hindi po yung written word, kundi ang problema yung interpretation ng mga tao. Kaya mahalaga po at delikado rin ang maging teacher ng Biblia. Dahil kung magtuturo ka sa science, halimbawa sa medical course, kung magkamali ka ng pagtuturo, halimbawa sa surgery major, nagkamali ng ugat na pinutol, yung paghiwa mali, so may mapaparalyze yung pasyente. Mamamatay siya physically. Pero ang problema itong pag maging Bible teacher ka, theologian, tapos nagtuturo ka, yung mga tao paniwalang-paniwala sa iyo kasi nag-aaral ka ng theology. Pero mali naman yung interpretation mo pala. So ito magdadala sa kapahamakan ng mga tao. Kaya sabi ng Biblia, kung ang taga-akay ay bulag, mapapahamak din yung mga sumusunod sa kanya. So we must study carefully how to interpret the Bible in a proper way. Kasi napakaano po ito. Kung may mga subjects po na mahalaga talagang tutukan natin, isa po ito sa mga subjects na dapat natin tutukan. Okay? Magkaroon tayo ng basic understanding sa mga principles ng biblical hermeneutics in Adventist context at how to apply the specific biblical text. Number 3, to gain a deeper appreciation for the Bible as the source of our faith and practice. Ito po ang pinakang source of our faith and practice. Itong Biblia, mga kapatid. Kaya very important po talagang ma-internalize natin, makita natin yung true meaning o meanings ng mga passages sa Bible. And then last, to critically evaluate different approaches to biblical interpretation. Sabi ko nga po sa inyo kanina ay pag-aaralan din po natin yung mga different approaches ng mga iba't ibang denominations para po makita natin kung bakit makapagbibigay sila ng mga wrong conclusion sa mga teachings nila because of the wrong interpretations. Okay? So we have to be critical. Critically evaluate different approaches to biblical interpretation. Ang course schedule po natin every Sunday po ito, 11 to 12, 11 a.m. to 12 noon. Mag-extend lang po ako ng ilang minutes. Sino po bang kasunod ko na subject? Ako po, Doc. Sino po ito? Doc Leia. Ay, Doc Lea. Doc, pa-extend ako ng ilang minutes na po sige po, sige po. Nag-start kasi ako na natin mga 11:40 yata. Sige Sorry, po. Doc sorry. Medyo nag-adjust lang po ako na wala yung aking presentation. Sige po, Okay, Doc. manghiram ako ng ilang minutes kay Doc Lea. Okay. Course schedule po, every Sunday, 11 to 12. Ito po yung dating kay Dr. Efraim Peral na ipinasa sa akin ni Doc Ray. And then ang week 1 po natin, Introduction to Biblical Hermeneutics. Interesting po talaga ito. Huwag kayong absent dito sa subject na to. Pag-uusapan natin, what is Biblical Hermeneutics? Why is it important? Bakit mahalaga itong subject na ito? And then yung different approaches to biblical interpretations, the Adventist approach to biblical interpretation. Tapos ang week 2 natin ay the Bible as the Word of God. And then, the nature and inspiration of Scripture. Ang ganda po ito. The authority of Scripture, sola scriptura, and the role of tradition. Pag sinabi natin sola scriptura, ito po yung the Bible and the Bible alone. At saka yung role of tradition. May mga denominations po na hindi lamang Biblia ang ginagamit nila, kundi mataas din para sa kanila mga tradisyon. Ano ba itong mga tradisyon? Ito yung mga pinagtitibay nilang mga rules and regulations o mga teachings na pinagtibay lang po ng mga konsilyo, ng mga church board, at ipinapatupad sa kanilang mga simbahan. Ako minsan po, nakakalungkot, may mga simbahan po o pananampalataya na mas mataas pa ang kanilang pagtingin sa mga tradisyon o mga aral na pinagtibay ng tao versus compared to the sola scriptura. Excuse me po. And then pag-usapan din po natin yung the canonization of the Bible. Bakit kaya ang mga
Ang Protestant Bible ay naglalaman ng ilang books? Ilang books po ang Protestant Bible? 66. 66 po. Ilan po sa Old Testament? 39. 39 at sa plus sa New Testament ay 27. 27. Okay, pag-uusapan natin bakit kaya ang Protestant in general ay tinatanggap nila yung 66 books lamang as canonized writings o inspired by God. Bakit yung Catholic Church naman ay 72 ba yung books nila? Merong tinatawag na 72 po. 72 opo. May tinatawag po na additional books, tinatawag po yun ng mga apocryphal writings. Interesting po ito. Ang gandang pag-aralan. Week number 3 po. Mga Maccabees po, nandiyan yan. Itong week number 3 po natin, nandiyan po yung historical and grammatical method. Ito na po yung magdidig deeper na tayo sa pag-understand ng Biblia. Ano mga kinoconsider na mga factors how to interpret the Bible. So sa week 3 po, pag-usapan natin yung historical and grammatical method. Medyo huwag kayong absent kasi baka maiwanan kayo sa pag-unawa dito po. Historical, so we have to consider the history of the Bible and also the grammatical method, yung grammar. Okay, yan ang pinagdidebatehan, di ba? Yung mga grammar. Understanding the Bible in its historical context, ito po yung under ng historical grammatical method. The importance of grammar and syntax, makikinig dito sa mga debate, di ba? Literary genre and their impact on interpretation. So yung mga literary genre po, ano po bang mga parang theme ng aklat na yan? Bawa, Book of Psalms, ano bang theme yan? Yung Book of Proverbs, ano bang mga tema niyan? Ano ba pinag-uusapan yan? Bakit ba nabanggit yung talatang yan dyan? Okay. Tools for historical grammatical interpretations. Pag-usapan natin yan. And then yung week number 4, Christocentrism. Pag sinabi natin Kristo, Christ, ano po? Pag sinabi natin centrism, from the word center o centric, ano? Pag sinabi natin Christocentric doctrine, ibig sabihin po yan ay mga Christ-centered teachings. Yan. Pag sinabi natin mga traditional-centered teachings, alam natin mga man-made teachings po yan. Pero pag sinabi natin na Christocentric o Christocentricism, it means ang mga turo po na ating pinag-aaralan ay Christ-centered. Tandaan po natin, from Genesis to Revelation, ang pinakang tema talaga ng Biblia ay si Kristo. Pagbabasa po tayo ng Biblia, i-present ko po sa inyo rito, later on, yung mga lahat ng books of Bible, kung paano pinakilala si Jesus Christ sa book na yan, from Genesis to Revelation. Abangan niyo po yan. I-present ko po sa inyo yan. Sino ba si Christ sa Genesis? Sa Genesis, Exodus, Leviticus, hanggang sa Revelation. Okay. Doon sa week 4, sa Christocentrism, o centrism, Jesus Christ as the central theme of the Bible. Siya po ang pinakang central theme talaga ng Bible. Actually, yung John 3:16, siya ang pinakang summary ng Bible, no? Okay. Interpreting scripture through the lens of the gospel. At hindi pag-uusapan po yung pag-interpret ng Biblia sa pamagitan po ng lente ng Ebanghelyo. Makikita po natin yan. Na sa Old Testament pala, meron na rin gospel. Hindi lang pala yan sa New Testament. Old Testament prophecies and their fulfillment in Christ. Pag-usapan natin dito, gaano karaming mga prophecies about the details of Christ's ministry in the Old Testament and the fulfillment dun sa New Testament. Kasi ang Old Testament po more on mga prophecies about Christ. Yung mga nandyan po na mga symbolisms ay meron pong actual na fulfillment sa New Testament. Exciting po talaga to. Week number 5 ay the spirit of prophecy. Sa pag-interpret po ng Biblia o tinatawag natin sa hermeneutics, ay hindi lamang po ang Biblia ang ating pag-uusapan. Sa week 5 po ay pag-usapan natin naman ang spirit of prophecy. May mga principles po na ginagamit sa pag-interpret ng Biblia ay ginagamit din na prinsipyo sa pag-interpret ng tinatawag nating SOP o Spirit of Prophecy, mga writings of Ellen G. White. The gift of prophecy in the church today, pag-usapan natin sa modern times, sa ating modern times, paano ba ginagamit ang gift of prophecy at ini-apply sa ating buhay.
Ano pa? The writings of Ellen G. White as a secondary source of guidance. Tayong as Adventists, bagamat tayo po'y pinagpala na meron po tayong gift of prophecy, dahil yan naman po ang identifying marks para makilala ang true church in the last days. Kung babasahin niyo po yung Revelation 12 verse 17, at nagalit ang dragon at humayo upang bumakas sa nalabi ng kanyang binhi. At ang kanyang target po ay yung nalabi ng binhi ng Diyos, na target po ng kaaway na si Satanas, yung dragon, ay merong two identifying marks. Actually, three. Actually, three identifying marks sa Revelation 12 verse 17. At ito ang malibit na ginagamit din natin na teksto kapag pinagtatanong kung paano natin napapatunayan na tayo, Seventh-day Adventist Church, ang remnant o true church in the last days. So nandiyan po ang three identifying marks. Number one is remnant, nalabi. Kapag sinabing nalabi, ay kukunti na lang ito sa bilang. Kaya pag ang pinag-uusapan ay majority o yung number of membership, panalo sila, sabi nila, mas marami kami sa inyo, outnumbered kayong Adventist. Pero hindi po. Ang katotohanan ay hindi po sa paramihan ng membro. Kahit nag-iisa ka lang, kung nasa tama ka, ikaw pa rin ang totoo. Pero kahit marami ka, ang tawag sa inyo ay maraming mali. Di ba? So, tandaan natin yung sinabi ng Panginoon na merong dalawang uri ng daan, may makipot at may maluwang na daan. Ang daan patungo sa kapahamakan ay napakaluwang. At ano po sabi ng Panginoon doon? Marami ang nagsisipasok doon. Dahil sa maluwang, siyempre maraming nakakapasok doon. Walang bawal, lahat pwede. At yung makipot na daan ay konti nakakasumpong dahil makipot at mahirap ang daan. So, hindi sa paramihan. Remnant Church, meaning to say, ito ay nalabi lamang ng binhi ng Panginoon. Kaunti lang sila sa bilang, at ang identifying marks nila po ay sila po ay commandment keepers. Sila ay mga tumutupad sa kautusan ng Diyos. At meron silang testimony of Jesus. Sa Revelation 19 verse 10 ay makikita natin kung ano ba yung testimony of Jesus. Ito na po yung hermeneutical approach. What is the testimony of Jesus? Yung commandment keeping people, alam na natin yun. Kasama na yung Sabbath. Hindi lang yung 9 commandments. Kasama yung Sabbath ay pinagpapatuloy na ipangilin ng nalabing bayan ng Diyos. Yung nalabi ay katulad dapat siya nung nauna. Kung ang unang bayan ng Diyos ay Sabbath keeper din ang nalabing bayan ng Diyos. Yung sa last days. At yun po, yung commandment keepers po sila. Pinagtunayan pa yun sa Revelation 14 verse 12. Sinabi niya, nakita ni John the apostle, writer of the book of Revelation, na nakita niya na po yung mga maliligtas. Here are the patience of the saints. Yung narito ang pagkatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus o kay Jesus. Pananampalataya ni Jesus ang talagang translation po doon. Ibig sabihin ng pananampalataya nila, hindi sarili po nilang pananampalataya, kundi kung ano yung pananampalataya ni Jesus, yun yung pananampalataya ng Remnant Church. So nakakita, ang mga maliligtas talaga yung mga commandment keepers. Hindi sila naligtas dahil sa sumunod sila, kundi masunod rin sila, bunga ng kanilang pagkaligtas sa magitan ng biyaya. Okay, let's continue mga kapatid. Ang writings of Ellen G. White po ay tinatawag na testimony of Jesus. Yung commandment keeping people na identifying marks ng Remnant Church sa last days ay sinusugan po yan kasi meron pa siyang testimony of Jesus. And then ang tanong doon ay, what is the testimony of Jesus? Sa hermeneutical approach, pupunta na tayo sa mga cross references. Maghahanap tayo ng mga supporting text. Paano ba interpret? Kasi ang Bible, pinapaliwanag niya ang kanyang sarili. Kahit walang Bible commentary, pwede niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ano ba yung testimony of Jesus? Punta ka na dun sa sa Revelation 19 verse 10. Sabi rin, sumamba ka sa Diyos sapagkat ang espiritu ng hula ay ang patutunay ni Jesus ay ang espiritu ng hula, espiritu of prophecy. So ang espiritu of prophecy naman ay ito isang kaloob o gift of the Holy Spirit na magkaroon ng isang propeta sa isang iglesia o bayan ng Diyos. At tinutunayan din ni Apostol Pablo yan sa Ephesians chapter 4 ba yun? Nakalagay doon ay
Ang iglesia ng Panginoon hindi nagkulang sa kaloob. Meron siya mga pastor, guro, administrador, evangelist, meron ding propeta. Okay, yung writings of Ellen G. White, mga kapatid, ay hindi po natin ito kinikilala na mas mataas sa Biblia, kundi ito po ay secondary source of guidance. Yan. Kumbaga sa paghalin tulad, sa illustration, kung ang Biblia po, ang our sole reference of faith, our faith, yun po ay kumakatawan sa araw, parang sun, ano po, yung liwanag niya. Whereas, yung scripture, yung spirit of prophecy, ito po ay secondary source ng ating na pag-interpret ng Biblia. Ibig sabihin po ito ay pangalawang source ng ating pananampalataya. Pero tayo po ay nakabase talaga sa Biblia. Kung may mga sulat sa Ellen G. White na against the Bible, ay hindi natin dapat paniwalaan. Pero ang magandang balita, ang ang paniniwala po natin as Adventist, yung Holy Spirit na naggabay sa sumulat ng Biblia, according to 2 Peter chapter 1 verse 21 and 22, na hindi sa pamagitan ng karunungan o katalinuhan ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay ginabayan ng banal na Espiritu. At ang biblical na reference natin na kung meron pa bang talagang gift of prophecy sa last days, nandun po sa Joel chapter 2 verse 28 and 29. Sabi ni Joel, sa huling mga panahon ay ibubuhos ang Panginoon kanyang espiritu sa kanyang bayan. Mayroong mga babae at lalaki na mag-isipang hula. Yan. Sa last days po yung matutupad. So tayo naniniwala na si Ellen G. White ay minsahera ng Panginoon na ibinigay sa kanyang bayan. Siya ang ating secondary source ng ating guidance. Unang-una po ay ang Biblia. Pero kung maunawaan mo ang Biblia without the secondary source guidance, yung spirit of prophecy, much better. Pero kung hindi mo maunawaan ang Biblia sa direktang pagbabasa, pwede mong basahin ang sulat ni Ellen G. White sapagkat Yung, ipinapaliwanag po yung, niya hello, ang mga, Pastor. yes po. Yung Spirit of Prophecy, the little light yan. Yes po. Tinatawag yan ng lesser light. Yan. Thank you very much po. Kaya tinawag na secondary source of guidance, ito po ay lesser light. Kumbaga, araw, yung scripture, yung Biblia ay sun, ang ito ay moon. Yan. Buwan. Ano? Yung buwan, ang hiram lang siya ng liwanag sa araw. So reflection ito ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Pero ako po, personal experience ko, nung ako'y bago pa lang mananampalataya, kahit hanggang ngayon, may mga malalalim din po na mga passages sa Bible na hindi natin basta maunawaan without the aid of the Holy Spirit and the Spirit of prophecy. Okay. So mas na-enlighten tayo na maintindihan yung mga deeper Bible passages through the writings of Ellen G. White. And that's the purpose of the writings of Ellen G. White. Okay, hindi po siya additional na kasulatan, kundi po siya po ay secondary source na tayo tinutulungan na mas maunawaan natin. Kasi ang Biblia po ay, kung isusulat po lahat ng mga ginawa ng Panginoong Hesus at mga detalye ng paliwanag sa bawat talata, kahit sa buong sanlibutan po, hindi magkakasya ang mga susulating aklat. Sabi sa chapter, yung huling kabanata, o huling talata ng Book of John, sa Gospel of John, tingnan niyo po yon. Kung susulating isa-isa lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus ay hindi po magkakasya kahit sa buong sanlibutan. So, ang Biblia po, ano lang yan, summary. Pero kompleto yan para sa kaligtasan ng tao. Okay? The relationship between the Scripture and the Spirit of Prophecy, hindi po siya magkaaway, hindi rin po siya nagtatalo sa kung sino ba ang mas magaling sa kanila. Kundi po sila po ay may magandang pagkaunawa po tayo dyan dahil ang Spirit of Prophecy nga po ay lesser light at ang greater light ay ang Greater Bible. Ang Biblia. Yes po, tama po ang inyong pagkaunawa. Okay, let's proceed to the next part of our okay, ito na po tayo. Mag-discuss muna tayo ng ilang minutes, ano? Para meron naman tayo nakuha aside from our introduction. Yung ano po, yung ating pong class requirements na sa PowerPoint ko po pero hindi talaga na-transfer at nawala po. Pero nandun po ay may mga quizzes po tayo. Attendance mahalaga rin po.
At yung mga pumasok dun sa Principles of Christian Leadership last Sunday po, ita-transfer ko na lang po. Ipapasa ko na lang kay Chaplain Major Basaron na siya ngayong humahawak po ng subject na yon. Yung lahat po ng mga records nyo, wag po kayo mag-alala. Hindi po mawawala po yung inyong mga sinabit na mga assignment. Na-receive ko po yon kahit dun sa mga hindi ko po friends na notify po sa akin lahat yung mga assignment nyo po, yung mga nag-comply, at saka yung mga may record din po ako ng mga nag-participate, may mga 5 points, saka yung mga attend this last Sunday. Okay. Let's continue our discussion. Let's proceed to discussion proper na po. Ito pong Adventist Introduction to Biblical Hermeneutics. Ito po yung tinatawag natin na unique approach, to interpreting the Bible that is informed by the distinctive beliefs of the Seventh-day Adventist Church. It seeks to understand the scripture in a way that is faithful to its historical context, its literary genre, and its overall message of salvation through Jesus Christ. Tingnan mo po, take note the word unique approach. Okay, unique approach mga kapatid, sa pag-interpret ng Bible. Di ba mahalaga yan? Unique approach, Tapos dito mga kapatid, ang ating goal ay to seek to understand the scripture in a way that is faithful. Faithful. Hindi to basta-basta yung ililihis mo yung interpretation para lamang wag maging mahirap para sa mga tagasunod. O kaya ay para meron kasi mga nagbabasa ng Biblia, pinuputol po nila yung mga talata. Kung hindi nakakampi nila yung kalahati, puputulin, itatahi sa kabilang talata sa ibang verse ng Biblia. So hindi po ganoon ang pag-interpret ng Adventist. Tayo po ay hinahanap natin ang maunawaan, nandubusan ang salita ng Diyos. Take note the word faithful. Faithful po, maging tapat tayo sa historical context niya. Historical context. Kasi diyan natin mas maunawaan bakit ba sinabi ng Panginoon yon. Ano kang ibig sabihin yon? Sabi ng mga Batanggay niya. Literary genre. Ano bang pinag-uusapan dito? Ano bang tema itong verse na to? At yung overall message of salvation through Jesus Christ. Ang goal talaga natin ay maunawaan natin lubusan. Kaya nga meron ding mga subject tayo na Biblical Hebrew and Biblical Greek kasi hindi lang basta historical, grammatical, and syntax ang pag-usapan. Dapat malaman din natin kung ano ba ang original o yung biblical language na ginamit. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ganun kahirap na kayong mag-aral. Kasi yung isang Greek term o Hebrew term, punta ka lang, kung may internet kayo, punta ka lang sa online, sa Google, type mo lang yung word na halimbawa, yung isang word na Hebrew word, halimbawa ay Yom Kippur. What is Yom Kippur in English? Or what's the biblical meaning of Yom Kippur? O yung Day of Atonement, sasabihin sa'yo, Day of Atonement. Sasabihin sa'yo yung historical account of Yom Kippur, mga ganyan-ganyan. Okay. So, i-explain sa'yo yun. Pag-usapan natin dito, little by little, para hindi kayo maghihirapan. Here are some key principles of Adventist biblical hermeneutics. Number 1 po ay Scripture as the sole source of authority. Pinag-usapan natin kanina, sa ating course outline na ang Biblia po ay ating sole source of authority. Ito pa rin po talaga. Kahit kung minsan nalilito tayo sa spirit of prophecy, balik pa rin tayo sa Bible. Ano ba sinasabi ng Bible? Hindi pwede mag-contradict ang salita ni Ellen G. White sa Biblia. Kung nagko-contradict man ang interpretation ng iba, balik pa rin tayo sa Bible. Dahil siya po ang ating sole source of authority. Dito pumapasok yung sinasabing sola scriptura, the Bible in the Bible alone. Seventh-day Adventists believe that the Bible is the inspired word of God. The ultimate, take note the word ultimate authority for faith and practice. This means that all other sources of information, such as church tradition or human reason, must be tested against Scripture and accepted only if they are in harmony with it. Kaya nga sa ating panahon po ng historical account po ng church, yung church history, dumating po ang panahon na namayagpag ang tradisyon at ang mga katotohanan ay binagsak sa lupa, casted into the ground. Yung Sabat, pinalitan ng Linggo, yung baptism by immersion na biblical,
Baptism ay pinalitan ng wisik-wisik at buhos, sprinkling and pouring. Marami pang iba, yung mediatorship of Christ, pinalitan ng human mediatorship, yung mga priest na doon na nagko-confess sa confession booth ang mga tao instead na directly mag-confess kay Christ dahil siya naman ang ating mediator. Ang dami pang iba, mga kapatid. Yung pumasok na yung immortality of the soul. Ang sabi ng Biblia ay ang patay ay natutulog, walang alam. Ang sabi ng tradisyon, ang mga traditional beliefs ay hindi, hindi naman talaga patay, pag-alagala lang. So pumasok yung tinatawag natin ng spiritualism, yung tinatawag natin na immortality of the soul, kawalang kamatayan ng kaluluwa. Kaya ang term nila ginagamit nila ay sumakabilang buhay na. Hindi talaga patay. Namatay lang yung katawan, pero yung espiritu nasa kabilang buhay. Kaya yung ibig sabihin ng sumakabilang buhay. So, okay, the historical grammatical method. This method of interpretation emphasizes the importance of understanding the Bible in its original historical and cultural context. So maganda kung magkaroon kayo ng book na ano yung tawag doon? Review, ano ba? Review, introduction to biblical, introduction to Old Testament, at saka yung introduction to New Testament. May mga ano dyan. Makikita niyo po yung mga historical at yung mga tinatawag natin na cultural context. Ba't ganito ang ginagawa nila? Bakit ganito? Bakit ganyan? Yan. Hindi na natin pwedeng ipareha sa kultura natin ang kultura ng mga tao sa Biblia sa panahon nila. So, dapat maintindihan nila kung ano yung cultural context nila, historical context, bakit ganito ang sinabi, bakit ganito nangyari, bakit ganito yung kasuotan nila, bakit ganito ang ginagawa nila sa church, so synagogue, sa panahon ng kanilang pagsamba, so maintindihan natin yon. It seeks to determine the original meaning of the text by carefully considering the grammar, syntax, and literary genre of each passage. So yun na po yung mga kapatid. No? Next is Christocentrism. Yung binanggit ko na kanina po, Adventists believe that Jesus Christ is the central theme of the Bible. Sabi nga ng isang awit, the theme of the Bible is Jesus. Siya talagang central theme of the Bible. Kaya pag nagpipreach tayo, kung wala si Kristo sa ating sermon, stop that sermon. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat si Christ ang sentro. And the key to understanding his message, no? Holy Scripture is seen as pointing to Him and His redemptive work on the cross. Kung pag-aralan niyo po sa Old Testament ng mas malalim yung sanctuary doctrine natin, makikita po ninyo na lahat ng mga furnitures, lahat ng mga ginamit na mga furnitures doon sa sanctuary services, pati yung pari, pati yung tupa na pinatay, pati yung unleavened bread, yung candlestick, pati yung oil, lahat halos yun ay nakatuon, tumuturo sa ating Panginoon, mga kapatid. So makita natin yung tinatawag natin Christocentrism. Si Kristo po ang sentro ng Biblia. Okay? Okay. The spirit of prophecy, mga kapatid, no? Seventh-day Adventists believe that the gift of prophecy, tinatawag din natin na SOP, the spirit of prophecy, continues in the church today, and they look to the writings of Ellen G. White as a secondary source of guidance and insight. However, White's writings are never considered to be on par with Scripture. Hindi po siya kapantay, hindi po siya higit, but rather as a helpful to aid to understanding it. Maliwanag po? Sana po inintindihan natin, ha? Minsan, yung mga... Siya ang nag-elaborate, Pastor. Yes po, inelaborate po niya talaga yung mahirap ng mga passages. Pero sabi ko nga sa inyo, kung kaya niyong maunawaan with the aid of the Holy Spirit, ang Biblia, without the Spirit of Prophecy, hindi mo na kailangan yung Spirit of Prophecy. Pero dahil sa ang ating mga isipan ay carnal na, blinded with the different errors and false doctrines, kailangan talaga natin ng secondary source. At siyempre, yung Holy Spirit na gumagabay sa atin. Ang klase mo sa baba? Wait lang. Number 5 po is progressive understanding. Tayo po mga Adventist ay naniniwala po sa tinatawag natin na progressive understanding. Hindi lang po tayo naniniwala na ang katotohanan ay naka-stuck lang o stagnant lang. Boy.
Umuwi na ba siya? Progressive po ang understanding natin. No? Adventists believe that our understanding of the Bible is constantly growing and developing. As we learn more about history, archaeology, and other fields, we gain new insights into the meaning of Scripture. Additionally, God continues to reveal Himself to us through the Holy Spirit, leading us to a deeper understanding of His Word. So meron tayo pong progressive understanding. Kasi tuloy-tuloy naman ang discovery, di ba? Yung mga archaeologists, tuloy-tuloy yung naghuhukay, yung mga tinatawag na biblical archaeologists, naghuhukay sila sa mga part ng biblical places. Halimbawa, Jerusalem. Totoo kaya nag-exist yung mga lugar na to? Totoo kaya na may mga yung mga historians, yung mga sumulat ng kasaysayan sa panahon nila. May mga na-discover po ng mga na-preserve 2,000 years ago o more than 2,000 years ago. Yung mga archaeological findings, nakikita nila iba't ibang mga discoveries na tumutugma po sa sinasabi ng Biblia sa iba pang field na related po sa tinatawag natin na kaya may mga subject din po na archaeology in the Bible. Makikita po natin na yung mga diggings, yung mga archaeological findings, yung mga nahukay na mga remains from the old historical yung mga history ng Biblia ay nagpapatunay po na talagang ang Biblia binabasa natin ngayon ay talagang authentic, talaga na inspired by God. At totoo may mga nangyari. Unlike sa mga ibang aklat, katulad po ng I'm sorry to mention, yung Book of Mormons, kung pag-aralan nyo po yon, may mga places po na binabanggit sa Book of Mormons na wala po sa actual na geographical location. May mga ganun po. May mga history na binabanggit doon na hindi naman talaga nag-exist. Walang references sa mga ibang historia, sa mga sinulat. So, ang Biblia po, talagang exactly, nandyan po talaga nangyari. Hanggang ngayon, araw-araw ay may mga discoveries po na nakukuha, nakatunayan po na ang mga pangyayari sa Biblia, mga lugar, ay totoo pong nangyari. Totoo po talaga. Yung kung totoo bang nabuhay si Christ, totoo ba yung siya inilibing, namatay? Andun pa, punta ka sa Jerusalem. Nandun yung lugar ng kanyang pinanganakan, yung lugar na pinagpakuha niya, yung Mount Golgotha. Andun pa rin po, makikita mo kung pupunta ka doon. Ay makikita niyo po natin yung nandun yung tinatawag na Mount Golgotha, yung skull, Mount of Skull. Parang bungo talaga yon. Kung titingnan mo siya, mukha siyang bungo. Doon ipinako ang Panginoong Hesus kasama yung dalawang kriminal. Okay? So yung mga kapatid, ang ating mga pag-aaral, ano pang nakalagay dito? Progressive understanding. Kaya ngayong ating 27 fundamental beliefs, ngayon ay 28 na. Kasi progressive po talaga ang truth. May mga dumadagdag. Pero lahat ng mga dinadagdag doon, pinipresent po ngayon sa General Conference in Session, wag i-debatihan nila, and then saka po i-adapt natin. Kaya ngayon 28 na ang fundamental beliefs natin. Sa number 11 ay dinagdag po yung growing in Jesus. Okay, so kaya meron na tayong alam ko 29 na eh. Meron na raw yata parang Christian education. Hindi pa lang na verify. Okay, parang Christian education po yata yung pang 29 na fundamental belief natin. So yung mga kapatid, ang atin pong pag-aaral sa oras na ito, here are some resources that you may find helpful in learning more about Adventist Biblical Hermeneutics. Andito po yung Biblical Hermeneutics and Adventist Approach by Frank M. Hazel. Okay. Number 2, Understanding Scripture. Ito po yung book din. An Adventist Approach by the Biblical Research Institute. Ito po yung sa BRI. No? Ang mga sumasagot sa malalalim na mga biblical issues po ay yung sa ating denomination ay yung Biblical Research Institute o BRI. Andiyan po yung mga matitinik natin mga Bible scholars. Yan. And then yung SDA Bible Commentary, kung mahirap na po makabili ngayon yan, maraming volumes yan. Pero para makatipid kayo, i-download nyo lang po yung Ellen G. White application. Yung pink. Yung kulay maroon. Yung kulay maroon po. Maroon. Andun po lahat yung SDA Bible Commentary. At lahat po ng books ni Ellen G. White. 109 po yata yung books na written by Ellen G. White. Plus yung mga devotionals. Ang dami pang iba. 4,000 periodicals. Yes po, ang dami. I-download nyo lang po yun. Basahin nyo po yun.
Kung medyo nahirapan kayo sa mga passages sa Bible, gusto niyo malaman ng mga Bible commentaries, yung mga Bible scholars natin, anong comment nila about this passage, punta po kayo dun sa mga SDA Bible commentary. And then the Ellen G. White writings. Nandun din po sa Ellen G. White application, mga kapatid, ang napakaraming mga resources na pwede natin pong mapag-aralan. So, yun mga kapatid, ang ating munang pag-aaral ngayon at hanggang 12:30 siguro tayo. Nanghiram tayo ng 30 minutes kay Doc Leia. Ayan. Okay, meron po ba kayong, do you have any question about this topic mga kapatid? About this subject? Wala na, sir. Maliwanag na po sa inyo lahat? Yes. Abangan na lang po ninyo yung iba nating pang mga further discussions about the topic, about the subject. Pastor, magtatanong lang po. Yes po, yes po. Na 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 na, por, na, eh, na ano ko po yung sinabi ni Miss White, no? Kasi may mga kapatiran tayo na kada basa nila sa Biblia, ang supporting nila ay sulat ni Mrs. White. Ayan. According to Mrs. White, ano po? Bible and Bible alone. Suporta lang yung kanyang mga sinulat sa Bible. Ang sabi niya, kung pagkatapos mong malaman ng katotohanan, don't use my wag gamitin ang kanyang mga sinulat para doon, dito. Pero may mga kapatid tayo na nagsesermon, ano po, yung kaibigan ko ganun eh. Bawat talata ng Biblia, ang supporting niya, sulat ni Mrs. White. Tinanggap kaya niya ang liwanag kasi hindi na siya gumagamit ng sarili niyang paliwanag sa Biblia eh. Puro sulat na lang ni Mrs. White. Okay, thank you po sa napakagandang observation, ano? Okay, thank you po. Actually po, narinig pa po ba ako? Yes po, marinig. Kasi Madam nagbago yung setup ko eh. Okay. Actually po, kung tutusin, wala lang pong problema kung sa mga Bible verses niya, basta eksakto po yung kanyang quotations from Ellen G. White writings. Ang magkakaproblema lang po tayo, mas safe po kasi naman yung galing din sa inspired na writer, yung pag-interpret natin ng mga biblical passages. Ang problema lang po, kung hindi magtugma yung kanyang Bible verse, ay yung kanyang SOP quotation dun sa Bible verse na ginamit niya. Except siguro kung galing sa book natin, sulat ni Ellen G. White, meron dong mga verses na binanggit, tapos may paliwanag din doon ng mga commentary by Ellen G. White, safe po yun. Pero problema kung halimbawa, mamumulot lang siya yung isang speaker, mamumulot siya ng mga quotations galing kay Ellen G. White na hindi po i-apply po yung tinatawag na hermeneutical approach sa spirit of prophecy. Ano po ibig ko sabihin? Yung Bible verse, kung i-kinote mo yung Bible verse, tapos gusto mo siyang i-explain, gagamitin mo yung kay Ellen G. White na writings, dapat din, i-exegete mo muna yung Ellen G. White writings, kung bakit ba sinulat yon. Halimbawa, yung isang nag-present extremist sa Sabat, o ginamit niya halimbawa Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Example lang po ito, no? Nakalagay doon, remember the Sabbath day to keep it holy. Tapos, di ba, 6 days thou shall labor and the 7th day is the Sabbath. O, huwag kang maggagawa ng anumang gawa. Yung anak na, yung mga aliping lalaki o babae, asno, lahat-lahat. Huwag gagawa ng anumang gawa. Tapos magko-quote siya sa sulat ni Ellen G. White na kahit po ang pagluluto mga kapatid hindi dapat gawin. Bawa, yun ang puntos niya. Itong sabi ni Ellen G. White, huwag magpapalingas ang apoy itong Sabat. Ito ay Sabat, disobedience, desecration of the Sabbath. Ayun, yun ang problema na. O kayong mga nagluluto, judgmental na. Nang Sabado, nagkakasala po kayo at hindi nyo naingatang bata ng Sabat. So yun ang problema sa ano ngayon. Gumamit ka ng Bible verse, tama naman yung text,
yung reference. Pero pagkuha mo ng ng paliwanag dun sa kay Ellen G. White, may binanggit siya na huwag magpapalingas ng kung Sabado. Dapat malaman mo din kung para kanino ba isinulat ni Ellen G. White yon. Meron din po, i-present ko rin po dito later on. Yung mga hermeneutical Kasi, approach. Yes, hello, how Pastor. hermeneutical approach. Consider how the to time, Pastor. Pastor, Yes po. Yes po. kaya ko Yes, po consider niyo po yung time, situation, sino ba yung mga audience Oo, kami dyan. si White. Ba't sinabi na hindi dapat magpalingas ang apoy o magluto ng Sabat? O i-consider po yung context Oo. din. May Oo, context din din. po, hindi Oo. lang basta yan, letra por letrang hinuhugot yung mga Ellen G. White writings para ikakabit mo sa mga present time situation. Yung sa May tinatawag, panahon ni Mrs. yes. White kasi, o iba kasi ngayon. Yes paki-ano, po. paki-ano po, mag-comment po ako, paki-mute po muna, Ma'am Jocelyn. Salamat po. Alam ko na ngayon kung bakit siya gumagamit noon. Kasi dati siyang Seventh-day Adventist, tapos na-reform siya almost 10 years. Pagbalik niya as a Seventh-day Adventist, ganun na yung kanyang approach. Yes po. Yeah, dapat tama po. Even consider the context, the historical context of the passage, di ba? So Opo. hindi nga natin pwedeng basta lang babasahin yung kanyang mga sinulat, kahit yung paliligo ng Sabat. Kailan pa sinulat yon? Paano ba naliligo noon ang mga tao? Ngayon, paano ba naliligo ang mga tao ngayon sa modern times? So kung Kaya dapat extremist na ipaliwanag, Pastor, dapat ipaliwanag talaga sa kanya. Yes po. Kaya nga po nag-aaral tayo ng hermeneutics. Pag-uusapan natin dito yung biblical hermeneutics, pati yung spirit of prophecy, applyan din natin ng hermeneutical approach para makita natin kung paano ba i-interpret ang Biblia at ang writings ni Ellen G. White. Salamat po, Dahil, Pastor. yes po. Welcome. Pastor Okay, dahil Arnel. tapos na po yung oras natin. May gusto pang magsalita? Pastor Arnel. Hello, Pastor. Kasi yung Mrs. White Isa-isa lang po, nung isa-isa lang. panahon, yung panahon ni Mrs. White, yung hindi yung posit, no? Wala siyang posit sa CR. Kasi hindi consider na dahil malilit siya. Pag pumunta siya sa church, malilit pa siya kung yung sa panahon nila wala yung gasol Yung maraming wala. Laborious yung effort nila, talagang matindi para makapagpalingas ang apoy, di ba? Laborious. Pastor Arnel. Yes, sige po, next. Kay Pastor, we are studying Adventist approach to biblical interpretation. Yes po. Well, as we study along the line, do we have also the time to study the other approach, the Protestant approach in biblical interpretation? Because this might us to bias. We are only studying our own side. How about the other side interpretation so that we can compare both our side and their side? Yes po, tama po. Nandun po sa ating course outline, napag-aralan din po natin ang general approaches ng mga iba't ibang theologians from different denominations just to balance po. Sino bang mas tamang mag-interpret? Paano natin masasabing tama yung pagkaunawa natin sa mga teachings natin kung hindi natin pag-aralan din yung paano nag-interpret ang iba? Okay po, okay. Opo, iba-balance po natin yun. Okay, pag-uusapan po natin yun sa ating ay huwag kayong mawawala sa ating mga klase. Okay, sige po, salamat ng marami sa inyong sa inyong participation. Thank you Ma'am Doc Leia sa time na binigay mo sa amin, extension. Bawi na lang po kayo sa sunod na subject. Salamat po. Okay, welcome po. Sino pong pwedeng mag-pray sa closing? Ako na. Ako na. Sige tayo manalangin. Mapagmahal namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sa panahon na ipinagkaloob mo sa amin upang aming pag-usapan ang Introduction to Biblical Hermeneutics. Salamat po sa mga enlightenment, sa mga information na aming natutunan at naway marami pang mga exciting informations na pwede namin matutunan sa pag-aaral sa subject na ito upang higit namin maunawaan, ma-interpret, may apply sa aming buhay ang mensahe po ninyo para sa aming kaligtasan. Salamat po ng marami sa participation ng aming mga kasama dito sa LIMS, mga estudyante, at ang lahat po ng mga nagbigay din ng mga additional informations. Pagpalain niyo po kami sama-sama sapagkat kayo ang tinataas na amin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, thank you very much po. Thank you, Doc. Okay, always remember po mga kapatid na mahalaga po ang subject na ito dahil it is between life and death.
Kahit tayo mga Adventist po, pag hindi tama ang ating pag-interpret ng maliligaw natin ang mga tao instead na madala na po natin sa kaligtasan. Amen. God bless Tama. po. Yes. God Amen. bless po. Thank you, Thank Pastor. Thank you. you. Welcome po. Okay, Doc Lea, sa inyo na po ang time. Yes po. Thank you Paki-screenshot na lang po yung Arnel. attendees. Apo, paki-screenshot na lang po yung attendees natin sa subject ng Biblical Hermeneutics. Okay. I-send na lang po sa ating Okay. Pwede po mag-screenshot tayo per subject para makita natin. Lagay niyo po ng label para makita po ng admin kung sino po yung pumapasok. Kasi may mga nagli-left nag-lobat or may pinuntahan. Okay, sige po. Thank you, Doc Lea. Thank you.